grupo lang din ni Bongbong Marcos mga kababayan, or in other words, kabalahibo lang ni Bongbong Marcos. Eto ipinalit na bagong speaker mga kababayan ni Tambaluslos. Ang sabi ni VP Sara, sila lang din eh. Circle lang din daw nila yan mga kababayan. Kaya nga marami ang nagsasabi na ano daw, etong si Bonji D na ipinalit kay Bonjing mga kababayan, ay Martin Romualdez Jr. daw di umano. Dahil si Martin Romualdez daw mga kababayan ang mismong nagrekomenda nito. Ano na dis? Panoorin niyo po si VP Sara Duterte mga kababayan. Para hindi na mauli itong mga nangyayari ngayon. Wala akong mensahe kay Congressman D. Meron bahala ka sa buhay mo, Bonji D. Bonji, ipinalit ni Bonjing. I-share. Gusto na ibahagi sa mga kababayan natin. I'm sure he is a good person. I've met him several times. Sana nga. Sa aking mga... Pero, may mga artikulo mga kababayan wala natin kung ano nang nangyari sa kaso. Malamang na-dismiss na. Dahil 2012 to 2015, mayroong kasong ayon doon sa mga mga kababayan artikulo, kinasuhan doon ng graft at malversation yan si Speaker D ngayon. Events at sa aking trabaho, si Congressman D. Si Congressman D ay congressman ng Isabela Province. Ang, ano bang tawag dyan? Hindi ko kasi masabing warlord siya Semi-warlord. May hawak ng probinsya ng Isabela. Ay si Governor, kalimut ko siyang pangalan. Nakalimutan daw niya ang pangalan. Albano. Yung BFF ni Tambaluslos mga kababayan. BFF din ni BBM. So yun pala ang nag-recommend mga kababayan kay dyan kay Bonji D. Ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at siya ang naging tulay. Albano, yung congressman ng Isabela dati. Hindi ko alam kung hanggang ngayon. Nasa circle yan ni Speaker Martin Romualdez. Parang magkadikit ang bituka nila mga kababayan daw Aroy. Kaya nga mayroon tayong duda dyan mga kababayan sa bagong speaker. Dahil ang nag-recommend si Romualdez. Isang grupo yan sila. Isang grupo lang Ano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila. Halos isang brief lang ang sinusuot nila mga kababayan. extra large. Noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon, pero sa kasal ng anak ng isang senador, nakasama ko sila. Doon ko nalaman na matalik sila ng magkaibigan. Sa kampanya, sa pagkatapos ng kampanya, malamang sa inuman din, sa party. Nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa. Para masabi lang na mayroong ginawa. Talaga? Parang pinalitan lang ng mukha mga kababayan, pero sa likod niyan, kuntulado pa rin yan ng the powers that be. At yan si Tambaluslos mga kababayan, mag-ingat kayo. Although hindi na yung speaker, pero grabe pa rin ang impluensya niyan. Pwede pa rin niyang kumpasan mga kababayan yung mga buaya dyan. Sa House of Representatives, sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Sila lang din. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, Tambaluslos yan kay BBM. So, sila lang din yun. Sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung drama sa hapon mga kababayan. At sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget, because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi wala na pera. Inubos naman na nila yung 2025, diba? So, 2025. Grabe, inubos sa mga kababayan. Diba, yung April pa nga, ang sabi 80% ng budget ang na-consume. April pa ha? This year. Ubos ng budget. Sabi nag-uusapan dito. Last na lang. VP, kahapon pumunta ka sa Senado at
kita kay Senator Marcoleta, anong napag-usapan yung VP? Hindi ko na siguro mas mabuti kung si Senator Marcoleta na lang ang magsabi kung ano yung napag-usapan. Si Marcoleta siguro nag-invite sa kanya, mga kababayan. I think naglabas naman ata siya ng statement, di ba? No? Picture lang. Naglabas siya ng photo eh. Naglabas siya ng photo, tapos sinabi niya doon, anong caption niya? Bisita. Ikaw na lang. Bisita lang. Diba? Hindi kasi ano lang yan sa iyo eh. Nanghahanap ka lang ng chismis eh. Chismosa. Chismis eh. So, wala akong masabi na, wala mo kami chismis na pinag-usapan doon sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Thank you, Bril. Okay. Thank you, ma'am. Sir Julius, pakot. Ma'am, after sa Japan po, ma'am, babalik ka po ng Hague? Or The Hague. Okay. Wala pa akong schedule sa Hague. Napanigurado ko na merong magbibisita kaya Pangulong Duterte doon. So on that note, Kawawa si Tatay Digong, mga kababayan, parang nag-iba na daw ang mood, mga kababayan. ay sigurado I am comforted by the fact na may nagbibisita sa kanya araw-araw na pinapayagan ng detention unit na magbisita. Pero iniisip ko na bumisita dahil napapansin ko na medyo nag-iiba yung mood niya ngayon. Ito na, Tinanong po si Kitty anong nangyayari, bakit walang mga tawag, at sinasabi daw hindi na tinatawagan si VP Inday. ni President Duterte ay ayaw niya daw yung frustration niya na wala siyang magawa sa mga pangyayari. So alam ni Tatay Digong, mga kababayan, ang kaliwat ka ng kababuyan na nangyayari sa ating gobyerno ngayon. frustrated po ang ating former president. Yun ang Hanggang sa kulungan, mga kababayan, ang taong bayan pa rin ang iniisip ni Tatay Digong. Yan ang kanyang pinoprotektahan, mga kababayan Pinaglaban niya. Yan nga ang dahilan kung bakit nakakulong siya, dahil ginantihan siya ng mga kriminal, mga kababayan. iintindihan ko sa current mood niya, no? So mahirap din kasi talaga pag telepono yung pag-uusap kasi choppy yung linya, minsan hindi pa nagkakarinigan ng maayos, gano'n. Hindi mo ma-comfort yung tao na nandyan sa harap mo, nakikita niya yung emotions mo sa mukha mo, yung lahat yon. So, pinag-iisipan ko, pero sa ngayon, wala pang schedule dahil meron namang mga nakaschedule sa mga relatives na bibisita doon sa kanya araw-araw. Thank you. Any follow-up question, sir? Last, we have Sir Argel of GMA. Ma'am, Sir? with the recent change ng liderato ng Senate at saka dun sa Congress, ma'am, how do you see the stability, ma'am, ng Congress ngayon sa pagpapalit-palit ng liderato? Definitely. There is no stability at all. There is no stability at all. With regard to our government institutions, hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused. Bukang bibig pa naman nga ni BBM, mga kababayan, sa kanyang speech. Lagi, stability. It's good, Lord. The power and the institutions for their gains. No? Hindi lang yan siya ngayon. Tagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. BBM ang pangalan. Bangag ang pangalan. Kailangan pa talagang may lumubog, mga kababayan, sa baha bago mag-react ang BBM ang pangalan. Hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Nakatawa! I'm so angry! And then, mga kababayan, ngayon, naging servidora. Naging waiter, mga kababayan, si BBM ngayon. Tingnan niyo sa social media. Nagsiserve, mga kababayan, ng pagkain. To Lord. Kaya, Party. really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya. Kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Nakikita mo, puros walang vision, walang direksyon, walang plano. Talaga. Walang action din. Lalo na. sila politika at
paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganun ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala The same pa rin yan, mga kababayan. Ang galawan ng Congress dyan, kung paano iko-control, mga kababayan, ang mga kongresista via dyan sa budget na makukuha nila. Ay, nako. Makikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Hindi Wala. yung mga maliliit ha. Na 20. Nasaan na yung 20, mga kababayan? Wala na tayong narinig. sabi mong 10 kilometers na daan. Hindi yan gusto natin makita no sa ating pamahalaan. Mga maliliit na kung saan-saan nilagay yung iba. Hindi pa talaga nilagay, nawawala pa. Yung iba substandard pa. Hindi ganyan na klase ng mga projects ang gusto natin na nakikita sa bayan. Ma'am, sa lahat ng mga nabulgar ng mga anomalya at nangyayari ngayon, ma'am, meron na bang mga political parties na naliligaw sa inyo for the next election? Or lumalapit sa inyo, ma'am? Or Masigasig talaga at sa tawagan kana intent yun is PDP. Halos linggo-linggo nila ako kinakausap at Dyan na? iniimbita na sumali. Magbabalikan sila sa PDP laban na naman, mga kababayan. Di ba nag-exodus sila? Matapos, mga kababayan, wala lang si Tatay Digong. Naglipatan ang mga kababayan, mga animal. Andun sa CMD, lakas CMD ni Tambaluslos. Sa partido nila. Ngayon, wag nyo lang tanggapin sa PDP ang mga traidor. Naisip ko, tama na rin siguro yun na na hindi na ako sumali ng partido pagkatapos ko umalis ng lakas. Independent na lang. Hindi ako kailangan makipagplastikan sa Dahil, mga kababayan, mananalo to si Sara. Kahit wala siyang sasalihang mga kababayan partido. Kahit na PDP, pwede naman silang sumuporta lang kay VP Sara, mga kababayan, di ba? Dahil, yung mga hudas, mga kababayan, na mga traidor, babalik yan sa PDP. Tapos gagamitin ang pangalan ni Sara para sa kanilang gains na naman. Diyan ka na lang, Sara, independent. Hayaan mo silang, kung susuporta, pero hindi yung nakatali ka sa partido. mga politiko. Alright. so will stay sa hugpong, ma'am? Kumusta po yung hugpong? Yes, ngayon, Yung hugpong local yan, mga kababayan. ang hupog ng pagbabago, ang HNP is still a regional party for Davao Region and nandun pa din ako mag-isa, kasama ko si isa ng taga Samantha. si Mayor. Mayor Uy. Ay, hindi, si Mayor Alda Biduy, now board member Alda Biduy. Dalawa lang po kami doon. Taga-Jack and Poy. Thank you, VP. Parang ka mag-Japan, VP? Oh, yan. mag-Japan. Mag-Japan. Yes, yes. Ka mo balik. Pupunta ako ng Japan dahil merong mga rallies doon na hinanda ang Filipino community sa Tokyo at Sasabihin na naman ni Franz Castro, hindi pala, yung pinsan na si Claire Castro, mga kababayan ano na naman yan? Bakasyon! Personal na gastos yan, VP Sara. For your information. Mga kababayan, yung pinabura niyang tattoo, mga kababayan, parang keloid. Goya at matagal na nila itong pinlano. Hindi ko siya pwedeng ipostpone dahil madami sa kanila ang nag-ayos ng kanilang day off. Madami sa kanila ang nagbiyahe papuntang Tokyo tsaka Nagoya. At madami sa kanila Swerte. ang gumastos na ng mga hotels nila. So, taga Japan. hindi ito pwedeng ipagpaliban. Go in na. any event, para din naman na ito sa bayan. Para sa bayan. Ito ay double na. Pananawagan kontra korupsyon at pananawagan sa ICC na palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In line to sa Pray for the Philippines, VP, na Activity. No, iba din. September 21. Ang sa Pray for the Philippines naman dito sa Davao City sa September 21 ay naghalong prayers and political speeches, no? Pero mainly ang speakers ay prayers for the Philippines para sa ato ang kahimtang karon o para kay Para sa sitwasyon natin ngayon daw. dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yes, as announced, everyone is invited. Doon na tayo sa kagatos nga baka nga giandam. 100 cows ang pinirepare. So nato na Joke lang. Tuloy sa backup.
Kawawa naman daw ang bata. Thank you. Sakripisyo ang bata dito. Ibalo ka nang sa kuan, ibalo ka nang sa Oh, alam niyo ba daw yung ano? kasi kanina sa Bible gani Yung sa katugan gibuhat Bible. nila nga butang X ang door kay para dili sila maagian Sa sa Bible. Yung lagyan daw ng X ang door, mga kababayan. sa plague, no? Para hindi sila maano, daanan ng plague. Yes. O in this case, utangan na to kuan 100 ka buok. X. 100 ka buok nga In this case, lagyan daw natin ng 100 na mga kababayan na ano, kuan sacrifice nga baka sacrifice sa baka. ang tapos Baka masali natin si Tambaluslos sa mukha pa namang baka. Saan ka mabalik sa Bado? Kailan ka babalik daw? likely after the kuan nalang may one meeting dito one Philcom Meron lang silang one meeting daw sa Japan, mga kababayan. sana short small Small one meeting. small gathering after the two rallies. So, Dalawang rally, ha? Tuesday or Wednesday. Ma'am, as your closing statement po, mensahe na lang ni mo, ma'am, sa mga Pilipino Mensahe. that continuously show their support sa imuha, pati na po sa opisina sa Vice President, ma'am. Oh, yes. Oo. Oh, yes. Nagpapasalamat talaga ako lagi sa ating mga kababayan kasi wala na ako ibang explanation sa mga positive news na dumadating sa Bunakbi. Papasalamat ako sa ating mga kababayan dahil wala na po akong ibang paliwanag sa mga positive developments at good news na dumadating sa Office of the Vice President, kundi yung pagdarasal lang ng sobrang daming mga kababayan natin para sa akin at para sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at syempre para sa maayos na implementasyon ng mga projects ng Office of the Vice President. At syempre bilang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagpapasalamat din namin sa kanilang pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanila ding pagdarasal dahil paniwala ko malaki din ang tulong nung pagdarasal nila para sa kaso, para sa dismissal ng kaso at sa kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Thank you. Sa biyahe, Thank you. 5 ng Setyembre, tayo pong kauna-unahang nag-anunsyo na mawawala na paano ang boses mo, Roque? Nawala ng boses ang pumaos, Wala na po si Tambaluslos. Wala na si Tambaluslos. Bluetooth na lang. Po, si Congressman Boji D. Now, kakilala Sino ko ba yan? Matalik yan si Congressman Boji D. 2016 pa, magkasama na po kami niyan, no? At ang masasabi ko, bagamat siya po ay talagang traditional politiko, trapo. Mahal po talaga siya ng kanyang constituents, unang-una. At saka, mabuti po ang pakikisama niya sa mga kapwa politiko. So, sana maging patas ito, mga kababayan, no? At wag nang yung mga kababayan, kagaya ng Tambaluslos sa aksaya ng pera. Tingin ko, hindi mauulit yung mga pangyayari sa panahon ni Tambaluslos na kinakailangan pa silang maglagay sa speaker at saka sa chairman ng Committee on Appropriations para magkaroon ng distrito ng proyekto sa kanilang mga distrito. So sa tingin ko po, tapos na yung 25% na sinasabi ni Diskaya na kinakailangan ibigay sa speaker at saka sa committee chair ng Committee on Appropriations. No? Now, bagamat mas mabuting alternatibo itong si Boji D dahil wala siyang yung heavy luggage na dinadala ni Martin Romualdez. Paano na yung kaso niya? Na-dismiss na ba yun? Matagal na yun, mga kababayan. Dahil sa deklarasyon ng matagal o hindi? Ano ba ang katotohanan doon? Mayroon ba? Wala. Diskaya kung hindi sa desisyon na... Pero okay na rin, mga kababayan, no? At least alis na si Tambaluslos. Basta mapalitan lang, mga kababayan. Eto, babantayan natin ito. Ang delikado kapag continuity, siya naman ang patatabain. Isang American court doon sa kaso ng Okada kung saan sinasabi na nag-deliver daw ng suitcase full of cash. Heavy luggage. Umano, sabi po ng hukuman para ito ay mapadala sa mga justices ng Supreme Court. Yan po yung sabi ng Delaware Court. No? So talaga naman po, it's high time na sipain na si Tambaluslos. No? Dahil talagang kung meron pang mas mabuting na sa mukha sipain, mga kababayan, di ba? Na masalba ang administrasyon ni Marcos Jr., yan ay kung talagang hihiwalay siya ng kapalaran kay Tambaluslos.
na talaga nakakasuka na si Tambaluslos. Pati si BBM. Nangyari na nga po. Pero ang tanong, ano ngayon? Siguro po ang sitwasyon sa Pilipinas, maihahambing natin sa isang cancer. Ngayon po, malaking parte ng merong cancer ang natanggal. Pero yung ugat po ng cancer, naroon pa rin. Ang ugat ng cancer po, ang presidente. Unang-una. Hindi po Ugat ng cancer. yan si Tambaluslos. Oo, kahit sino mga kababayan ilalagay speaker kung andyan pa rin mga kababayan ang tuburan. Ang ugat ng cancer. Hindi po yan. Pangalan ng nagnag. Ng presidente. Sa Pilipinas po, tama ang sinasabi ni VP Sara. Sa Pilipinas, presidente ang namimili sa speaker. Kaya tingnan nyo naman, nung nagkaroon na ng desisyon si presidente, napalitan si Bogie D, ang buong kamera sumunod. Kasi nga po, ang hawak ng presidente ay yung Matagal na sana ginawa yung bangag mga kababayan. Pinabusog pa niya eh. Parang, sige, mamaya ka na. Pabusog ka muna para worth it. pinaka-importante sa mga district congressman, yung pantao ng budget. Kaya kapag walang pondo sa distrito nila, wala silang kita by way of kickback, wala rin silang maiuwing proyekto, wala silang mapapakitang achievements sa kanilang mga constituents. At sa ating bansa, hindi naman po sinusukat ang achievement ng isang mamabata sa mga batas na kanyang naisulong na ano pa rin po yan, ang basehan pa rin kung ano yung mga proyekto na napatayo ni Congressman. Yan po ang masamang at saka malungkot ng katotohanan. So para siyang cancer, na yung nagdudulot ng cancer ay naririyan pa rin. At ang talagang pinag-uugatan ng cancer ng korupsyon sa Pilipinas ay ang presidente. Una po, siyang namili kay Martin Romualdez para maging speaker. Pangalawa, pinabayaan niya pong lapain ni Martin Romualdez ang 3 pangtaunang budget. At kung hindi mapipigilan, baka pati pa pang-4 na pangtaunang budget. Ang realidad po, naubos po ang budget kasamang halos 1 trilyong piso na nakalaan para sa mga flood control projects nitong nakalipas lamang na 3 taon kung saan speaker si Martin Romualdez. Pangatlo, kilala na po and he is living a life by way of example ang pinag-uugatan ng cancer si Marcos Jr. bilang nanggagaling sa pinakakurap na pamilya sa buong mundo. Yan ay isang-ayon na sa Guinness Book of World Record. So wala na po talagang integridad sa administrasyon ni Marcos dahil kilalang magnanakaw na po ang Marcos. Magnanakaw ka pala. Yung ginagawa po niyang commission na yan ay pag-aamin na hindi niya kontrolado ang gobyerno at dapat na siya mag-resign. Kasi kung kontrolado niya ang mga gobyerno, may takot po sa isip at sa puso ng mga mandarambong sa gobyerno at hindi sana nangyari yung malawakang pagnanakaw ng pondo para sa mga flood control projects at iba pang proyekto ng DPWH. Sa mga kaibigan, bagamat malaking parte ng ating politika na merong cancer ay natanggal sa pagbibitiw ni Romualdez at ni Zaldico, nandiyan pa rin po ang pinanggagalingan ng cancer at yan po ang presidente. Babalik at babalik po tayo, bakit hindi niya na-control ang sarili niyang pinsan na speaker na dati-rati naman po ay talagang masunurin sa presidente. Alam niya mga kababayan right from the start, first year pa lang niya mga kababayan, pinaabot pa ng 3 o mag-aapat. Well, ang dahilan nga po is kasi bagamat sa isipan ng mga nakakarami na kurakot din ng presidente, yung wala naman siya talagang hawak sa gobyerno. Ang alam ng mga kongresista, sumuporta sila na nakapikit kay Speaker Romualdez dahil ang paniwala nila si Speaker Romualdez at si Liza Araneta Marcos ang may tunay na may hawak na kapangyarihan sa gobyerno. Kaya, so dalawa na lang ang mga kababayan ng presidente. Kaya nga, hindi napigilan kahit anong gawin, kahit anong sabihin ng kahit sino, Speaker Romualdez at saka Liza Araneta Marcos kanilang mga kagustuhan. So ang katotohanan po talaga, ang kinakailangan na matanggal din matapos ni Speaker ang kasagutan sa matapos ang tambi, dapat matanggal ang pinanggalingan ng cancer at yan po si Ferdinand Marcos Jr. Naku, kinakailangan niyo pa bang detalyihin kung bakit dapat matanggal? Siya po nang nakawa ng pondo sa Kongreso dahil binigyan niya ng basbas, hindi lang po ang liderato, kung hindi ang gawain dyan. Meron po siyang karapatan at kapangyarihan na i-veto lahat yung mga maanumalyang insertions. Hindi po niya ginawa yan. At syempre,
Kaya naman kaya siya nagpikit-pikitan sa lantarang korupsyon na nangyayari sa Kamara de Representante dahil kinakailangan nga ang lagda ng mga representante para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin po, ginamit po ang salapi para panuhol sa mga kongresista at kaya nagsilbing suhol yung mga pondo sa kanilang mga distrito dahil nga sa limpak-limpak ng salapi na kinikita nila kapag sila po ay nag-i-implement ng mga proyekto sa kanilang mga distrito. At ang kita po, hindi lang nanggagaling sa insertions, ang kita po nanggagaling pati po doon sa mga napaloob na sa National Expenditure Plan or program na isinumite ng Presidente sa Kongreso para maging basihan ng pangtaunang budget. Now, ano sa tingin ko ang susunod? Well, bantayan po natin ang September 21 rally. Marami na po sa akin nagsabi na talaga naman pong hindi lang dadalo ang lahat ng ating mga kababayan kahit ano man ang kulay, bagamat marami na pong mga venues. Ang kapal ng mga kababayan ng mga makakaliwa. Yung makakaliwa mga kababayan na para sa kanila, dati wala nang naging maayos sa presidente. Lahat mga kababayan, kahit si Tatay Digong, unang-una pa lang, nagrarally na sila. Wala. Simulat sa pool, wala nang maayos sa presidente. Pero ngayon mga kababayan, ang sabi ng mga kakaliwa, ay hindi naman ito rally laban kay Marcos Hindi namin inaaway si Marcos. Wow! Apparently mga kababayan, ang maayos sa presidente sa kanila ay si Bangag. Gusto Lord, the worst president. Baliktad tala mga utak, no? The worst president in Philippine history. Yan ang gusto nila presidente. Meron po sa Luneta kung saan dyan dadalo po ang mga simbahan. Meron din po sa isa pa yung simbahan, Simbangag. Kung saan inasahan na dadalo pa rin yung mga DDS. Meron din po sa Batasan na nandun daw po sa Vic Rodriguez, no? Hindi ko alam kung bakit pa siya nasa Batasan, no? Dahil wala na po doon si Martin Romualdez. Sana makipagsani puwersa na lang sila kung po pwede dito sa EDSA. Tama po, napuntahan natin ang Luneta dahil yan naman po ipanawagan ng mga simbahan. Pero sa akin, tama rin po na pumunta sa EDSA dahil ang EDSA, dyan po talaga nangyayari ang kasaysayan. 2 presidente na po ang nasisante dyan sa EDSA at kaya nga po umaasa tayo na sa September 21, bagamat marami pong mga magaganap na rally, iyan din po ang magsisilbing susi, mitya, kumbaga, para masisante na natin itong si Marcos Jr. Hindi po kinakailangan maging madugo itong prosesong ito. Gaya ng ginawa ni Speaker Romualdez, siya ay voluntaryo nagbitiw dahil kahit anong pang palamuti ang gawin nila, hindi maitatanggi na talagang isa sa pinaka-guilty sa korupsyon ay ang Speaker at ang kanyang Committee Appropriations Chairman na si Zaldico. Gayunpaman, ang liability, ang pananagutan ng Presidente kasing tindi ng pananagutan ni Romualdez. Dahil siya ang nagbigay kay Romualdez ng titulo at kapangyarihan at dahilan para lustayin ang pera ng taong bayan. At yan parang nga po tuluyan ng mabura sa ating political situation ang VP Sara sa pamamagitan ng kanyang impeachment na mabuti na lang ay hinarang na ating hukuman, ng kataas-taasang hukuman. So kinakailangan po ang panawagan natin para matigil na ang tanging solusyon, para matigil na ang lantarang korupsyon ay Marcos resign. So what next after Tambaluslos? Kinakailangan Marcos resign. Eto mga kababayan, di ba wala na si Tambaluslos? Focus na ang galit ng taong bayan kay Marcos. Sana po maging voluntaryo. Pero po sabi ng Korte Suprema, pwede rin din pong by constructive resignation. So kung ayaw na mag-resign physically ng Marcos Jr., po pwede naman po voluntarily umalis na siya sa kanyang pwesto, umuwi na siya. Tapos hindi naman si BBM ang tinatalagan niya mga kababayan, di ba? Kapag aalis siya ng bansa, ang mga sekretary niya ang kanilang custodian. Sa kanyang tahanan sa Forbes Park, kung saan natatakot po ang kanyang mga kamag-anak dahil baka pasukin sila na mga galit na galit ng mga Pilipino, lusubin ang bahay ni Tambaluslos at lusubin ang bahay nilagyan na ng bakod ng mataas mga kababayan ang bahay. Marcos Jr. Yan po ay kinatatakot ng mga nakatira sa Forbes Park. Kaya nga po kung ayaw niyo pong manebrio sa inyong kapitbahay, Marcos Jr., magbitiw na po kayo. Kawawa naman yung mga kapitbahay ninyo kung yung galit ng taong bayan biglang mabuhos sa kanila. Resignation po. Resign now, ngag-ngag baba. Hindi nyo na po talaga kaya patakbuhin ng gobyerno
At dahil napakita niyo po na talagang tanging si Tambaluslos ang nagdesisyon kung paano lulustayin ang kabanang taong bayan, the buck stops with you. Kayo po ang nagbigay ng kapangyarihan, kayo po ay nagbulag-bulagan sa gawain ni Bulag-bulagan. at kayo nagbigay ng kadahilanan, ng motive para lustayin ang taong bayan, ang pondo ng taong bayan, at yan na po ay sa pamimili ng boto laban kay VP Sara. So the buck stops here. You had 3 full years to prove your worth. Tinignan naman po ng taong bayan kung talagang kayo po ay gagawa ng hakbang para malinis at mabago ang imahe na inyong pamilya. Hindi po nangyari, lalong lumala. Mas matindi po ang kahirapan ngayon, mas matindi ang kagutuman, bumalik po ang kriminalidad, ang mga dayuhan na namumuhunan, umalis na po ng Pilipinas, at ngayon po talagang ang presyo ng bilihin ay napakatataas na. Palpak po talaga kayo sa panunungkulan. Palpak. At ang tanging solusyon ay Resign. kayo po voluntaryong mag-resign. Resign. So, kasagutan po sa aking tanong, what next? Marcos resign. What's next? At kung hindi po kayo magre-resign, kayo po sisisantihin ng taong bayan. At yan po sa tingin ko ang mangyayari sa 21 ng Setyembre na magkakaisa ang taong bayan at magkakaroon ng desisyon. Enough is enough. Enough is enough. is Resign! Fired. You're fired! So, ang panawagan po, mag-resign. Otherwise, kayo po ay sisisantihin Marcos Jr. Sa pilitan. Pasensya na po kayo, konti lang aking boses, pero minabuti ko po na isama aking boses sa boses ng mga milyong-milyong sumisigaw. Tama na, Sobra na. Marcos, Resign. Maraming salamat po sa inyong tangkilik at sana po bukas meron na tayong sapat na boses. For now, Marcos, Bye-bye. resign. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.